Magandang araw, Sir Eric. Ako si Noynoy, isa sa iyong mga taga-subaybay mula pa noon. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang karanasang ito na nangyari noong taong 1978. Hindi ito biro, dahil hanggang ngayon kapag naaalala ko ang baryong yon, ay kinikilabutan pa rin ako. Sana ay maibahagi mo ito sa iyong programa. Noong taong 1978 hindi pa uso ang mga simentadong kalsada sa mga malalayong probinsya. Ako kasama ang mga kaibigan kong sina Lucas, Sandring at Melvin ay nagpasyang maglakbay patungo sa isang liblib na lugar na tinatawag nilang Sitio Kalimot. Sabi nila ang lugar na ito ay matatagpuan sa pagitan ng malalaking bundok at masukal na gubat. Wala itong eksaktong mapa, pero dahil sa kuryosidad naming magkakaibigan, pinuntahan namin ito para maghanap ng mabibiling murang kopra at mga pananim. Pagbaba pa lang namin sa lumang bus na sinakyan namin, ramdam ko na ang kakaibang bigat ng hangin. Huminto kami sa isang maliit na talipapa sa paanan ng bundok para magtanong ng direksyon. "Sigurado ba kayo na tutuloy kayo sa Kalimot?" Tanong ng isang matandang babae na nagtitinda ng mga tuyong isda. "Delia ang pangalan ko at payong matanda lang. Huwag na kayong magpapagabi sa daan." "Bakit po, Aling Delia? May mga masasamang loob ba doon?" Tanong ni Lucas habang inaayos ang kanyang backpack. Tumingin si Aling Delia sa paligid bago sumagot ng pabulong. "Hindi mga tao ang dapat ninyong katakutan doon, Lucas. Ang mga naninirahan sa Kalimot ay hindi basta-basta sumasalubong sa mga dayuhan, lalo na't magdidilim na." Nagkatinginan kami ni na Melvin at Sandring. Si Melvin na siyang pinakamapanghas sa amin ay tumawa lang ng bahagya. "Aling Delia, sanay po kami sa hirap ng daan. Saka 4 kaming lalaki. Kaya naman namin ang sarili namin," sabi ni Melvin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang daan ay baku-baku at napapaligiran ng matatayog na puno ng balete at kawayanan. Habang tumatagal tila lalong dumidilim kahit 4:00 pa lang ng hapon. Ang huni ng mga kuliglig ay tila naging boses na nagbubulungan sa aming mga tenga. "Noynoy, parang mali yata ang tinatahak nating landas," sabi ni Sandring sa akin. Nakahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag at panayang lingon sa likod. "Sandring, diretsuhin lang natin itong riles ng kabayo," sabi ng lalaki kanina. "Ito ang dulo ng Sitio Kalimot." Sagot ko naman sa kanya para kahit papaano ay mabawasan ang kaba niya. Maya-maya pa ay nakakita kami ng isang maliit na bahay kubo sa gitna ng taniman ng saging. May isang dalaga doon na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Siya si Rina. Maganda siya pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Masyadong mapungay at tila hindi kumukurap. "Magandang hapon po," bati ni Lucas kay Rina. "Itatanong lang po sana namin kung saan dito ang tuluyan ni na Kapitan." Huminto sa pagwawalis si Rina at tumingin sa amin ng matagal. "Lucas, malayo pa ang bahay ng Kapitan. Maaari kayong magpahinga muna rito kung gusto nyo. Papalubog na ang araw at mahirap nang tawirin ng sapa sa ibaba," mungkahi ni Rina. "Salamat, Rina, pero kailangan naming makarating doon bago magdilim," sagot ni Lucas. Ngunit bago pa kami makahakbang paalis ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming nagawa kundi ang sumilong sa silong ng bahay ni Rina. Habang naghihintay na tumila ang ulan, napansin ni Melvin ang isang bagay sa ilalim ng hagdanan ng bahay. May mga tumpok ng abo at mga balahibo ng manok na tila sinadyang ilagay doon. Mayroon ding amoy ng malansang karne na humahalo sa amoy ng basang lupa. "Noynoy, amuyin mo to. Parang may namamatay na hayop dito sa paligid," bulong sa akin ni Melvin. "Huwag ka na lang maingay, Melvin. Baka ganyan lang talaga ang amoy dito dahil malapit sa gubat," sagot ko sa kanya. Kahit na ako mismo ay naduduwal na sa baho. Lumapit sa amin si Rina, dala ang isang lampara. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. "Pasensya na kayo. Itong bahay ko ay luma na. Ang aking ama ay nasa kabilang baryo pa at mamaya pa babalik," sabi ni Rina habang inilalapag ang lampara sa gitna namin. Napansin ko na habang nagsasalita si Rina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa leeg ni Sandring. Si Sandring naman ay tila hindi mapakali. "Rina, mayroon ba kaming pwedeng mabilhan ng pagkain dito?" tanong ni Sandring. "Sandring, huwag kang mag-alala. Magluluto ako ng hapunan para sa inyo.
May sariwang karne ako sa itaas. Sagot ni Rina na may kasamang kakaibang ngiti. Umakyat si Rina sa itaas ng bahay. Doon ay narinig namin ang sunod-sunod na kalabog. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa sahig. Nagkatinginan kaming apat. Si Lucas ay dahan-dahang tumayo at sumilip sa mga siwang ng kawayang sahig. Anong nakikita mo, Lucas? Mahinang tanong ko. Hindi sumagot si Lucas. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakaupo at nanginginig ang kanyang mga kamay. Noy, kailangan na nating umalis dito. Ngayon na, sabi ni Lucas sa pabulong na paraan. Bakit? Anong meron? Tanong ni Melvin. Melvin, nakita ko si Rina. Hindi siya nagluluto. Nakita ko siyang dinidilaan ng isang mahabang kutsilyo habang nakatingin sa atin dito sa silong. At ang karne, hindi yun karne ng baboy o baka. Mukhang bahagi ng katawan ng tao. Sabi ni Lucas na halos mawalan na ng boses sa takot. Hindi pa kami nakakatayo nang biglang tumigil ang ulan at naging napakatahimik ng paligid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang maski isang huni ng ibon o kuliglig. Pagkatapos narinig namin ang isang mahabang ungol mula sa bubong ng bahay. Parang ungol ng isang malaking aso pero may halong boses ng tao. Sandring, kunin mo ang iyong itak. Sigaw ko nang makarinig kami ng malakas na kalasgas sa itaas. Biglang bumukas ang pinto sa itaas at bumaba si Rina. Pero hindi na siya ang magandang dalaga na nakita namin kanina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matatalim. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Saan kayo pupunta? Hindi pa luto ang hapunan. Sabi ni Rina. Ang boses niya ay naging garalgal at malalim. Rina, aalis na kami. Salamat na lang. Matapang na sabi ni Lucas habang itinatago ang takot. Ngunit bago pa kami makalabas sa bakuran may mga anino na lumabas mula sa mga puno ng saging. Ang mga ito ay mga nilalang na nakayuko. Mahahaba ang dila at tila naglalaway habang nakatingin sa amin. Noy, napaligiran tayo. Sigaw ni Melvin. Dito na nagsimula ang totoong bangungot namin sa Sitio Kalimot. Ang bawat sulok ng baryong ito ay tila may nagmamasid na hindi namin maipaliwanag. Alam namin na sa gabing yun hindi lang buhay namin ang nakataya, kundi ang aming mga kaluluwa. Lucas, Melvin, Sandring, dikit-dikit lang tayo. Huwag kayong hihiwalay. Utos ko sa kanila habang hawak ko ang aking flashlight na tila bayon lang ang tanging proteksyon namin laban sa dilim. Naglakad kami ng mabilis patungo sa direksyon kung saan kami nanggaling. Pero tila ba nag-iba ang anyo ng daan. Ang mga puno na nadaanan namin kanina ay tila lumipat ng pwesto. Ang sapa na sinasabi ni Rina ay narating namin pero ang tubig nito ay hindi malinaw. Ito ay kulay pula at malapot na tila dugo na umaagos mula sa bundok. Sandring, huwag kang titingin sa tubig. Paalala ni Lucas nang mapansin niyang tila nahihilo si Sandring habang nakatitig sa sapa. Lucas, parang may tumatawag sa pangalan ko sa ilalim ng tubig. Sabi ni Sandring, ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa pokus. Biglang may lumitaw na isang matandang lalaki sa kabilang panig ng sapa. Hawak niya ang isang tungkod na gawa sa kahoy ng kawayan na may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Sino kayo? Tanong ni Melvin sa matanda. Ako ang albularyo ng lugar na ito. Ako si Mang Tasyo. Kung gusto niyong mabuhay, tumawid kayo rito. At huwag kayong lilingon sa likod kahit anong marinig ninyo. Sabi ng matanda. Dali-dali kaming lumusong sa sapa. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa aming mga buto. Habang nasa gitna kami ng sapa, narinig namin ang tinig ni Rina na tumatawag mula sa pampang na iniwan namin. Sandring, bakit mo ko iiwan? Ang boses ni Rina ay tila musika na nakakaakit sa pandinig. Naramdaman ko ang paghinto ni Sandring. Sandring, wag kang lilingon. Sigaw ko sa kanya habang hinihila ko ang kanyang braso. Pero huli na. Lumingon si Sandring, ang nakita niya ay hindi si Rina, kundi isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki at mukha ng isang tupa na maraming mata. Ang nilalang na yun ay mabilis na lumipad patungo sa amin. Lucas, Melvin, takbo! Sigaw ko habang pilit naming inaabot ang pampang kung nasaan si Mang Tasyo. Pag-akyat namin sa pampang, mabilis na itinaas ni Mang Tasyo ang kanyang tungkod at may binigkas na mga salitang hindi namin maintindihan.
Biglang nagkaroon ng parang harang na usok sa pagitan namin at ng nilalang. Ang nilalang ay humampas sa usok at naglabas ng isang matinis na tili na nagpatindig ng balahibo naming lahat. "Dito kayo sa loob ng aking bakuran," sabi ni Mang Tasyo habang ginagabayan kami patungo sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang may matapang na amoy, mga bawang at iba pang mga dahon na hindi ko pamilyar. Pagpasok namin sa loob, hingal na hingal kaming napaupo sa sahig na kawayan. Si Sandring ay tulala pa rin at nanginginig. "Mang Tasyo, ano po ba ang mga bagay na yon?" tanong ni Melvin habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. "Melvin, ang Sitio Kalimot ay hindi ordinaryong baryo. Ito ang kuta ng mga aswang na nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang pamilya ni Rina ang pinuno nila rito. Ang bawat dayuhan na napapadpad dito ay tinuturing nilang handog para sa kanilang anito." Paliwanag ni Mang Tasyo habang nagtitimpla ng isang mainit na inumin na amoy luya at iba pang damo. "Bakit po kayo narito? Hindi ba nila kayo sinasaktan?" tanong ni Lucas. "Lucas, ako ang tanging hadlang sa kanilang paglabas sa baryong ito. Ngunit tumatanda na ako. Ang aking kapangyarihan ay unti-unti nang humihina. Kaya nga sinabihan ko si Delia sa ibaba na wag papupuntahin ng sino man dito. Pero tila sadyang mapaglaro ang tadhana." Buntong hininga ng matanda. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga kalmot sa dingding ng kubo. Ang mga kawayan ay tila mababali dahil sa lakas ng pressure mula sa labas. May mga boses na bumubulong sa paligid. Tinatawag ang aming mga pangalan ng paulit-ulit. "Noy Noy, Noy Noy, lumabas ka rito. Masarap ang handa namin." Tinakpan ko ang aking mga tenga. "Huwag kayong makinig sa kanila," sabi ni Mang Tasyo. "Kapag sumagot kayo, binibigyan niyo sila ng karapatan na pasukin ang inyong isipan." "Mang Tasyo, paano kami makakaalis dito?" tanong ni Sandring na sa wakas ay nakapagsalita na rin. "Sandring, may isang paraan lang. Kailangan ninyong marating ang lumang kapilya sa tuktok ng burol bago mag-alas 6 ng umaga. Doon ay ligtas kayo dahil ang lupain nyo ay bindisyado. Pero ang daan patungo doon ay dadaan sa gitna ng kanilang pugad," sabi ni Mang Tasyo. Tumingin kaming apat sa isa't isa. Wala kaming pagpipilian. Kung mananatili kami rito, maaaring maubos ang proteksyon ni Mang Tasyo. Kung susubok kaming tumakas, kailangan naming harapin ang mga halimaw sa dilim. "Handa na ba kayo?" tanong ni Lucas. Tumango kaming lahat. Binigyan kami ni Mang Tasyo ng tigi-isang maliit na supot ng itim na asin at mga piraso ng tuyong dahon. "Iwisik ninyo ang asin na ito kapag malapit na sila sa inyo. At ang dahon na ito ilagay ninyo sa ilalim ng inyong dila. Huwag ninyong lulunukin at huwag ninyong iluluwa hanggat hindi ninyo nararating ang kapilya." Dahan-dahan kaming lumabas ng kubo. Ang dilim ay tila naging mas siksik. Ang bawat hakbang namin sa tuyong dahon ay tila kulog sa aming pandinig. Kasama namin si Mang Tasyo na nangunguna. Hawak ang kanyang lampara at tungkod. Habang naglalakad kami sa masukal na bahagi ng gubat, nakakita kami ng mga katawan ng hayop na nakasabit sa mga puno. Mga baboy, aso at mga manok na wala ng lamang loob. Ang amoy ay sapat na para himatayin ng sino mang mahina ang loob. "Melvin, huwag kang lilingon sa itaas." Bulong ko kay Melvin nang mapansin kong tumitingala siya. Pero hindi nakinig si Melvin. Tumingala siya at doon ay nakita niya ang 12 ng mga nilalang na nakalambitin sa mga sanga ng puno. Parang mga paniki na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang mga baga sa dilim. Biglang bumagsak ang isa sa mga nilalang sa harap ni Lucas. Ito ay isang lalaki na ang ibabang bahagi ng katawan ay nawawala at ang mga bituka nito ay nakalawit habang lumilipad gamit ang malalapad na pakpak. "Lucas, ang asin!" sigaw ko. Mabilis na isinabog ni Lucas ang itim na asin sa nilalang. Umusok ang balat nito at naglabas ng nakakangilong tili bago ito mabilis na lumipad pa itaas. "Takbo na!" sigaw ni Mang Tasyo. Nagsimula kaming tumakbo ng mabilis habang ang mga nilalang ay nagsimulang bumaba mula sa mga puno. Maririnig mo ang pagaspas ng kanilang mga pakpak at ang tunog ng kanilang mga kukuna kumakalmot sa mga puno. "Sandring, bilisan mo!" sigaw ni Melvin habang hinihila ang kamay ng kaibigan. Sa gitna ng aming pagtakbo, biglang may humablot sa backpack ni Sandring. Isang malaking aso na may mukha ng tao ang nakakagat sa kanyang bag at pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman.
Tulungan niyo ko. Sigaw ni Sandring. Nakalimutan ng bilin na wag magsalita ng may dahon sa dila. Dahil sa kanyang pagsigaw na iluwa niya ang dahon. Sa isang sandali na wala ang proteksyon niya. Ang mga nilalang na kanina ay nag-aalinlangan ay biglang naging agresibo sa kanya. Sandring! Sigaw ko habang hinahawakan ng kanyang kabilang kamay. Kinuha ni Lucas ang kanyang itak at tinaga ang aso sa muka. Binitawan nito ang bag ni Sandring, pero marami pang ibang nilalang ang dumarating. Ang paligid ay napuno ng mga ungol at tawa na tila galing sa impyerno. Mang Tasyo, kailangan nating bilisan. Sigaw ni Melvin habang iwiniwasik ang huling bahagi ng kanyang asin. Narating namin ang paanan ng burol kung saan matatagpuan ang kapilya. Pero sa harap namin nakatayo si Rina kasama ang dalawa pang matatandang babae na tila ba kanina pa naghihintay. Ang kanilang mga anyo ay hindi na tao. Ang kanilang mga balat ay kulay abo at ang kanilang mga daliri ay tila mga sanga ng puno na matatalim. Hindi kayo makakaalis dito, Nonoy. Sabi ni Rina habang ang kanyang dila ay lumalabas at pumupulupot sa kanyang sariling leeg. Sa amin ang gabing ito at sa amin kayong apat. Huwag kayong matakot. Sigaw ni Mang Tasyo habang humaharap sa tatlong aswang. Ituloy ninyo ang pag-akyat sa kapilya. Ako na ang bahala rito. Pero Mang Tasyo, susubukan ko sanang tumutol pero itinulak na kami ng matanda pa itaas. Takbo, huwag kayong lilingon. Huling utos ni Mang Tasyo habang siya sumugod sa tatlong nilalang gamit ang kanyang nagniningning na tungkod. Narinig namin ang malakas na pagsabog ng liwanag at ang mga sigaw ng galit mula sa mga aswang. Hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Mang Tasyo dahil patuloy lang kami sa pagtakbo paitaas sa mabatong daan ng burol. Ang bawat hininga namin ay tila apoy sa aming baga. Narating namin ang pinto ng lumang kapilya. Ang pinto ay gawa sa mabigat na kahoy ng nara na may krus na nakaukit. Mabilis kaming pumasok sa loob at isinarado ang pinto gamit ang malaking trangka. Sa labas maririnig namin ang paghampas ng mga pakpak sa bubong at ang mga kalmot sa dingding, pero hindi sila makapasok. Ang kapilya ay tila may sariling liwanag na nagtataboy sa kanila. Naupo kaming apat sa gitna ng kapilya. Sa tapat ng lumang altar doon lang namin napansin na si Sandring ay may malalim na kalmot sa kanyang balikat. Ang sugat ay kulay itim at may lumalabas na kakaibang likido. Sandring, ayos ka lang ba? Tanong ni Melvin habang sinusubukang balutin ang sugat gamit ang kanyang panyo. Hindi sumagot si Sandring. Nakatingin lang siya sa kisame ng kapilya. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nagbabago ang kulay. Noy, anong gagawin natin? Tanong ni Lucas sa akin. Hindi tayo pwedeng manatili rito habang buhay. At si Mang Tasyo mukhang hindi na siya nakaligtas. Tumingin ako sa bintana. Ang madilim na langit ay nagsisimula ng maging kulay ube. Tanda na malapit na ang madaling araw, pero ang mga nilalang sa labas ay hindi pa rin umaalis. Naghihintay sila. Alam nila na kailangan naming lumabas. Habang naghihintay kami ng pagputok ng araw, napansin namin ang isang lumang tala-arawan sa ilalim ng upuan sa kapilya. Kinuha ito ni Lucas at sinimulang basahin sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang flashlight. Noy, tignan mo ito. Ang sulat na ito ay mula pa noong 1950. Sinasabi dito na ang Sitio Kalimot ay hindi lang basta baryo ng aswang. Ito ay isang bilangguan. Ang mga tao rito ay isinumpa dahil sa isang kasalanang ginawa ng kanilang mga ninuno. Sabi ni Lucas. Anong kasalanan? Tanong ni Melvin. Ang pagkain sa sarili nilang mga anak para makamit ang immortalidad. Basa ni Lucas. At ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay ang dugo ng isang dayuhan na kusang mag-aalay ng kanyang sarili. Napatingin kaming tatlo kay Sandring. Ang kanyang paghinga ay bumibilis at ang kanyang mga kuko ay nagsisimula na ring humaba. Ang sugat sa kanyang balikat ay tila kumakalat na sa buong katawan niya. Hindi ako magiging isa sa kanila. Bulong ni Sandring. Ang boses niya ay nagbabago na rin. Biglang niyanig ng isang malakas na kalabog ang pinto ng kapilya. Hindi ito mula sa mga aswang sa labas. May kung anong mas malaki at mas malakas nang sumusubok na pumasok. Noy, buksan ninyo ang pinto. Isang boses ang narinig namin mula sa labas. Boses ito ni Mang Tasyo pero may kakaiba. Tila ba ang boses niya ay nanggagaling sa kailaliman ng lupa? Mang Tasyo, kayo ba yan? Tanong ni Melvin akmang lalapit sa pinto. Melvin, wag. Pigil ko sa kanya.
Tignan mo ang anino sa ilalim ng pinto. Sa ilalim ng siwang ng pinto nakita namin ang anino. Hindi ito anino ng tao. Ang anino ay may maraming paa, parang sa isang dambuhalang gagamba, at ang ulo nito ay hugis at sulok. Hindi yan si Mang Tasyo, sabi ni Lucas habang hawak ang kanyang itak. Ang nilalang sa labas ay nagsimulang tumawa. Isang tawang nakakapanghina ng tuhod. Matalino kayo mga bata, pero ang inyong kaibigan, siya ay amin na. Napatingin kami kay Sandring. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay hindi na parang sa tao. Ang kanyang mga buto ay tumutunog, tila muling nabubuo sa ibang paraan. Sandring, labanan mo yan, sigaw ko sa kanya, pero lumingon si Sandring sa amin. Ang kanyang mukha ay wala ng ilong at bibig. Ang tanging naroon ay isang malaking butas na puno ng matatalim na ngipin. Dito kami napako sa kinatatayuan namin. Ang kapilyang inakala naming ligtas na kanlungan ay naging isang kulungan kung saan kasama namin ang isa sa mga nilalang na kinatatakutan namin. Naglabas ng isang nakakarinding tunog si Sandring at sumugod kay Melvin. Mabilis na nakailag si Melvin, pero ang mga kuko ni Sandring ay tumama sa dingding ng kapilya na nag-iwan ng malalalim na marka sa matigas na kahoy. Lucas, tulungan mo ko, sigaw ni Melvin habang pilit na itinutulak ang isang mahabang upuan para maging harang sa pagitan nila ni Sandring. Kinuha ko ang supot ng asin na ibinigay ni Mang Tasyo, pero naaalala ko na naubos na namin ito kanina sa gubat. Ang tanging natitira ay ang aming mga itak at ang aming pananampalataya na sana ay sumikat na ang araw. Sandring, kaibigan mo kami. Alalahanin mo kung sino ka, sigaw ni Lucas habang itinataas ang kanyang itak, pero hindi niya ito magawang itama sa kanyang kaibigan. Tumigil sandali si Sandring. Ang butas sa kanyang mukha ay tila gumalaw at narinig namin ang isang mahinang boses mula sa loob nito. Patayin ninyo ko. Yun ang huling salitang narinig namin mula sa totoong Sandring. Pagkatapos noon, ang kanyang katawan ay biglang bumuka sa gitna at lumabas mula doon ang isang nilalang na mas madilim pa sa gabi. Ang dating balat ni Sandring ay natira na parang isang basahan na sa sahig. Sa labas, ang kalabog sa pinto ay lalong lumakas. Ibigay ninyo ang handog. Ibigay ninyo ang handog, sigaw ng mga boses sa labas. Noy, kailangan nating gawin ang sinabi sa tala-arawan, sigaw ni Lucas. Hindi ang dugo ng dayuhan na handog nila, kundi ang pagwasak sa puso ng pinuno. Sino ang pinuno, Lucas? Tanong ko habang umiiwas sa mga atake ng nilalang na dating si Sandring. Si Rina. Siya ang puso ng baryong ito. Hanggat buhay siya, hindi tayo makakalabas dito, sabi ni Lucas habang itinuturo ang isang pahina sa libro na may guhit ng isang babaeng may hawak na itim na bato. Eksaktong pagkasabi noon ni Lucas ay nawasak ang pinto ng kapilya. Pumasok ang malamig na hangin kasama ang dose-dose ng mga aswang. Sa gitna nila ay si Rina na ngayon ay lumulutang sa hangin. Ang kanyang buhok ay tila mga buhay na ahas na gumagalaw. Ang katapusan ninyo ay narito na, sabi ni Rina. Ngunit bago siya makasugod, napansin ko ang isang bagay sa liig ni Rina. Isang itim na kwintas na may batong kumikinang na kulay pula. Yun ang sinasabi sa tala-arawan. Melvin, Lucas ang kwintas. Kailangan nating makuha ang kwintas, sigaw ko. Nagkatinginan kaming tatlo. Alam namin na ito na ang huling pagkakataon. Sumugod si Melvin sa mga aswang na nasa sahig para bigyan kami ng daan. Si Lucas naman ay sinubukang harangin ng nilalang na dating si Sandring. Ako naman, gamit ang lahat ng lakas ko, ay tumakbo patungo kay Rina. Tumalon ako mula sa isang upuan at sinubukang abutin ang kanyang leeg. Naramdaman ko ang matatalim na kuko ni Rina na bumaon sa aking balikat, pero hindi ako bumitaw. Nahawakan ko ang itim na bato at buong lakas ko itong hinila. Isang nakakabinging tili ang nagmula kay Rina. Ang bato ay nabasag sa aking kamay at mula doon ay lumabas ang isang itim na usok na mabilis na kumalat sa buong kapilya. Ang mga aswang na kanina ay napakabangis ay biglang nanghina at nagsimulang maglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Maging ang nilalang na dating si Sandring ay biglang tumigil at unti-unting naging alabok sa harap ni Lucas. Si Rina ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging isang matandang babae hanggang sa siya ay maging buto na lamang at tuluyang maging abo. Naging napakatahimik ng buong sitio Kalimot. Ang mga anino ay nawala at ang mabigat na hangin ay biglang gumaan. Kasabay nito ang unang sinag ng araw na pumasok sa nawasak na pinto ng kapilya.
Hingal na hingal kaming tatlo nila Lucas at Melvin. Tumingin kami sa sahig kung nasaan ang mga labi ni Sandring, pero wala kaming nakita kundi abo. Ang aming kaibigan ay wala na. Noy, kailangan na nating umalis dito bago pa may ibang mangyari. Mahinang sabi ni Melvin. Lumabas kami ng kapilya at tinignan ang buong sitio Kalimot mula sa tuktok ng burol. Ang mga bahay kanina ay mukhang maayos, ay mga guho na pala at matagal nang inabandona. Ang sapa na kanina ay kulay dugo ay naging isang tuyong kanal. Naglakad kami pabalik sa paanan ng bundok ng walang imikan. Nang makarating kami sa talipapa, wala na rin doon si Aling Delia. Ang lugar ay tila hindi nadadaanan ng tao sa loob ng maraming dekada. Nang makasakay kami sa bus pa uwi, doon lang kami nagkaroon ng pagkakataong umiyak. Nawala ang aming kaibigan sa isang lugar na hindi man lang matatagpuan sa kahit anong mapa. Pagbaba namin ng bus sa bayan, hindi kami nag-uusap ni Lucas at Melvin. Para kaming mga tuod na naglalakad. Bit-bit ang bigat ng katotohanang tatlo na lamang kaming nakauwi. Pero ang mas nakakatakot, Sir Eric, ay ang pakiramdam na may nakasunod pa rin sa amin. Kahit tirik na tirik ang araw. Pagdating ko sa aming bahay, sinalubong ako ng nanay ko. Noy, bakit ganyan ang itsura mo? At nasaan si Sandring? Tanong niya habang nakatingin sa sugat sa balikat ko na hanggang ngayon ay hindi tumitigil sa pagkirot. Hindi ako nakasagot. Pumasok agad ako sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Pero kahit anong pikit ko, nakikita ko pa rin ang mukha ni Rina at ang mga mata ni Sandring na naging parang sa hayop. Lumipas ang 3 araw, isang gabi habang mahimbing ang tulog ng lahat. Narinig ko ang isang mahinang kalmot sa labas ng bintana ko. Kaluskos, tunog ng kuko na kumakalmot sa kahoy. Noy, buksan mo ang bintana. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Boses ni Sandring. Napatayo ako sa kama. Alam kong patay na si Sandring. Nakita ko siyang naging abo sa loob ng kapilya sa sitio Kalimot. Pero ang boses na yon sadyang napakalambing at parang humihingi ng tulong. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang ng jealousy. Sa ilalim ng puno ng santol, nakita ko si Sandring. Nakatayo siya doon. Suot ang t-shirt na suot niya noong umalis kami. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang butas sa kanyang balikat. Ang sugat na nakuha niya sa gubat. Ang kanyang mga mata ay walang puti. Purong itim lang na parang uling. Noy, naiwan niyo ko doon. Ang lamig doon, Noy. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa dingding ng bahay namin. Dali-dali kong kinuha ang itak na itinabi ko sa ilalim ng kama. Ang itak na ginamit namin sa probinsya, pero bago ko pa mabuksan ang pinto, narinig ko ang malakas na sigaw ni Melvin mula sa kabilang bahay. Kapitbahay ko lang si Melvin, kaya rinig na rinig ko ang kalabog ng mga gamit na nababasag sa loob ng bahay nila. Tumakbo ako palabas, bit-bit ang itak at natitirang tapang ko. Doon ko nakita si Lucas na tumatakbo rin patungo sa bahay ni Melvin. Noy, narito na sila. Sinundan nila tayo. Sigaw ni Lucas. Pagpasok namin sa bahay ni Melvin, nakita namin si Melvin na nakasandal sa kanto ng dingding. Hawak ang isang bote ng agwa bendita. Sa harap niya ay ang isang nilalang na kamukha ni Sandring, pero ang katawan nito ay parang natutunaw na kandila. Hindi kasi Sandring. Umalis ka rito. Sigaw ni Melvin habang isinasaboy ang bendita. Umusok ang nilalang at naglabas ng matinis na tili, katulad ng tili ni Rina noong mabasag ang itim na bato. Biglang nawala ang nilalang na parang usok, pero iniwan nito ang isang amoy na hinding-hindi ko malilimutan. Ang malansang amoy ng sitio Kalimot. Lucas, Melvin, hindi pa tayo tapos. Sabi ko sa kanila. Ang sumpang nakuha natin sa baryong yon, dala-dala natin sa dugo natin. Nagdesisyon kaming tatlo na magpunta sa isang matandang albularyo sa kabilang bayan. Si Mang Tasyo sana ang tatawagin namin, pero alam naming wala na siya. Ang nakita naming bagong albularyo ay kinumpirma ang kinatatakutan namin. Ang sugat na nakuha ni Sandring ay lumipat sa inyo noong naging abo siya. Paliwanag ng matanda habang tinitignan ang balikat ko. Kayo ang naging bagong pintuan ng mga aswang ng Kalimot para makalabas sa kanilang bilangguan. Upang tuluyang wakasan ang sumpa, kailangan naming sunugin ang lahat ng gamit na dinala namin mula sa probinsyang yon. Pati na ang mga damit na suot namin nung gabing yon. Nagdaos kami ng isang ritual sa gitna ng bukid, malayo sa mga tao. Sinunog namin ang mga backpack, ang tala-arawan na nakuha ni Lucas,
at ang mga lumang sapatos. Habang nagliliyab ang apoy, narinig namin ang mga huling ungol ng mga nilalang na tila ba sinusubukan kaming pigilan. Pero habang tumatagal ang mga boses ay humihina hanggang sa naging abo na ang lahat. Simula noon, hindi na kami muling dinalaw ni Sandring. Hindi na rin namin narinig ang mga kalmot sa bintana, pero ang mga pilat sa aming mga katawan at sa aming mga isipan ay habang buhay nang mananatili. Si Lucas ay lumipat na ng tirahan sa Maynila. Hindi na kinaya ang alaala ng probinsya. Si Melvin naman ay naging madasalin at laging may dalang asin sa bulsa kahit saan pumunta. Ako, si Noynoy, ay heto, isinasalaysay ang kwentong ito sa iyo, Sir Eric, para gumaan naman ang loob ko at natutunan ko na ang pinakadelikadong lugar ay hindi lang ang mga liblib na baryo sa mapa, kundi ang mga lugar na pilit nating binubuksan kahit alam nating dapat silang manatiling nakasara. Ang Sitio Kalimot ay mananatiling isang madilim na bahagi ng kasaysayan namin. Isang lugar na mas mabuting limutin na lang ng panahon. Dito ko na tinatapos ang aking kwento, Sir Eric. Maraming salamat sa pakikinig sa karanasan naming magkakaibigan.